Good morning mga boss. Good morning. Ito mga boss. Ang ganito kasi may napanood akong isang video Napakaganda ng video mga boss. Nagustuhan ko talaga kaya gusto kong mapanood nyo rin. Kaya ito, gawin ko lang konting reaction. Ito mga boss, ito ang video ni 62 OFW. Itong tungkol dito sa mga video na kumakalat dito sa Facebook mga boss. Ito yung mga challenge mga boss na mga malalaswa, kaya talagang agree din ako dito sa mga pinagsasabi ni 62 OFW mga boss. Kaya ngayon mga boss, pinagmumura niya itong mga mga boss. Pinagbumura niya itong mga influencer na mga kilala na mga boss. Pero bakit kaya kilala na sila, marami na naman mga followers, bakit pa sila patuloy na gumagawa ng kalaswaan sa kanilang mga account mga boss? Sayang naman mga boss. Dapat sila ang unang magbibigay ng mga magandang halimbawa, lalo na sa mga kabataan natin na napanood dito sa social media. Kaya ayun mga boss, sabi-sabi natin panoorin ito mga boss. Shout out kay 62 OFW Motivation. Bye bye. 62 is here, OFW Motivated. Kabalo ko na iniidolo nyo to. Kabalo ko na talagang idol nyo po ang mga influencer na to. Si Limbot, si Arlie, si Tony Poller. Alam nyo yan, ako talaga ay prangka kung magsalita. Kung ayaw mo sa mga videos ko, ngayon pa lang, i-skip mo na ang videos ko dahil sigurado ako kung isa ka po sa mga die-hard supporters po ng tatlo na to, masaktan lang kayo. Limbot, Arlie, kabalo ko mga Bisayata. Ang akong pangutana sa inyo, asa man gibutang inyong utok? Sa lapalapa? Sa inyong lubot na lagom? Kung sa pa may gusto ninyo, mga sikat mo social media, nga nung gabot-buhat mong inana, wala may mga batasan, wala may mga respeto. Ikaw Limbot, ikaw Arlie, wala kay manghod na babae, wala kay mama na babae, wala kay lula na babae, wala kay auntie na babae. Arlie Limbot, tubag ako, wala mo yung mga respeto, sa tinuod lang. Ngayon nasuko ko, ako po ay isang OFW. Ang aking 5 anak ay meron na pong access sa social media. Wala ko kabalo or asa gibutang inyong mga utok, mga kulira mo, mga yawa mo. Hindi lahat ng challenge bilang isang influencer ay maaari nating gawin. Dapat kayo ay mga kilalang influencer. Dapat kayo ang gumawa ng mga pamamaraan na mag-upload dito sa social media ng mga tamang mga videos upang meron matutunan ang mga kabataan sa ngayon. Tony Poller, isa ito sa kilalang biggest influencer sa bansang Pilipinas. Hindi ko alam kung paano ito pinapayagan ng Facebook Philippines, ng Facebook community, social media platform. Si Tony, so many times talagang nag-angat ng Brian, kitang lato-lato niya, naghubad ng panty, hinagi siya sa audience. Hindi magandang halimbawa kung ikaw po ay kilala dito social media platform. Ikaw, Tony, parang one time ata, parang naparinggan kong paliwanag mo. Pinaliwanag mo sa anak mo na wag kang gayahin. Kaya mo to ginagawa dahil dito ka kumikita ng pera. Nandun tayo. Talagang masubaybayan mo ang anak mo upang hindi kasundin or hindi gawin lahat ng mga kabastusan na pinagagawa mo sa social media, Tony. Pero malaki po ang pinag-iba natin, Tony. Tandaan mo yan. Ikaw at lahat ng OFW. Maari nga hindi gawin ng anak mo yung mga pinagagawa mo sa social media. Paano naman yung mga OFW? Ano ba pinaglalaban ko dito? Unang-una, nandun na nga tayo. Kaming mga OFW is meron kaming mga kamag-anak
na inalagaan ng aming mga anak. Pero tandaan mo, Tony, malaki ang pinagkaiba kung nanay at tatay mismo ang nag-alaga sa bata. Alam mo yan bilang isang ina. You know what I mean, Tony? Alam mo yan. Malaking pinagkaiba kung kami mismo ang nag-alaga sa aming anak. So maaari namin silang subaybayan bawat galaw nila, bawat hawak sa cellphone, dahil gaya ng sinasabi ko, iba talaga kapag magulang ang nag-alaga sa kanilang anak. Sa ngayon, wala kami ibang choice or option manatili dito sa ibang bansa alang-alang sa kinabukasan ng aming mga anak. Alam mo yan. Sa lahat po ng influencer na kilalang kilala sa bansang Pilipinas, sa lahat ng gumagawa ng challenge na yan, ang masasabi ko, wala kayong utak. Ang utok ninyo, gibutang ninyo sa lapalapa. Gibutang ninyo sa lapalapa. Unang-una, wala mo yung mga respeto. Unsa pa man ang inyong tuyo, mga sikat na mo. Mga sikat na mo social media. Daghan na mga followers. Ano pa bang hanapin ninyo? Ano pa bang unsa bagi pangitaan ninyo? Mga sikat na kayo. Arlie, paminaw Arlie dong. Dong Arlie, paminaw dong ha. Bilang isang kapatid Arlie, maaatim mo ba na mababasa sa comment section na pinagsabihan ang juwa mo, wag mo nang takpan, lami kanon, lami tilapan, bastang hamisa sa bibingka, tambok kaayo. Bilang isang lalaki, kung mahal mo talaga siya, si Limbot, maaati mo ba? Di ba hindi? Tama? Di ba hindi? Ikaw Arlie, usapog ka, wala kay buot. Wala kay buot, gabungin sislain mong naong dong. Imaw nang lami ka laparuhon dong, tinuod lang. Sa kalsada pa mo gagawag challenge, yung mga yawa mo, wala mo yung mga batasan, wala mo yung mga respeto sa mga kababaihan, wala mo yung respeto sa mga bata. Kaya lang ako gumagawa ng mga reaction video. Actually po, yung mga past few months ago, few years ago, wala akong pakialam kahit ano ang mga challenge na yan. Pero ngayon lang talaga ako nag-react kasi hindi na maganda talaga, sumusobra na eh. Talagang sumusobran talaga ang challenge na to. Hindi lang talaga maganda, as in, bilang isang ama, talagang nakapangilabot na yung anak mo pahawakin ng mga mobiles ngayon, ng mga gadget, napangilabot, nakakatakot na. Dahil kung ang isang influencer nasa matinong pag-iisip, hindi ito gagawin eh. Hindi ito gagawin. Limbot, paminaw day, paminaw. Karon, nag-upload kag challenge yung una-ana. Na kay mga kapitbahay, hindi maiwasan talaga yan. Alangan naman, sa kalasangan ka nagpuyo. Mga tambay, nag-ahulat, gitutukan kag ayo. Ang mga tambay, kabalo na, kung sa itsura si mong bibing ka. Upload mga video na wala kay panty. Tama? Pero wag naman sana darating ang panahon na hilain ka dyan sa kanto, sa may madilim. Wag naman sana darating ng ganon. No? Kayo rin kasi mismo ang gumawa ng mga pamaraan para bastusin kayo. Ganoon lang kasimple yun eh. Kayo mismo ang gumawa ng mga pamaraan upang bastusin kayo ng mga tao. Gahapon may nakita ako, I think itong mga to is high school to eh. Isang grupo ng mga kababaihan, siguro mga 15 to 17 years old ang edad ng mga to. Imagine mo ha, 15 to 17 years old ang edad. Ang ginawa ng mga estudyante na to, inangat yung bra, binaba yung bra pala, pinakita yung suso niya, yung lato-lato. Dahil ito sa impluensya ng mga influencer, ng mga puro kabastusan ang mga pinag-upload. Ang akala kasi ng mga kabataan is tama palang maghubad. Gayahin ko nga si Tony, gayahin ko nga si Limbot para mag-viral din ako, para makilala din ako sa social media. Diba? Nakakalungkot lang isipin kung sino pa yung mga kilalang social media influencer. Sila pa yung gumagawa ng mga mali sa social media. Sila pa yung nag-upload ng mga video na hindi kaya-aya sa mga kabataan. Ang layunin ko dito, gusto ko pong protektahan ang aking 5 anak na babae at yung anak mo ngayon. Dahil aminin mo sa hindi lahat ng oras kaya mong bantayan yung anak mo habang nagsisilpon.
Mabuhay po lahat ng Pilipino na kapwa kong Pilipinong OFW kahit saan mang sulok ng mundo. 62